Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate po kayo. Thank you. So, first message ni Aries, moving forward, ayan, get ready for positive change. Okay? Get ready for positive change kasi it's about time na siguro, no, na mayroong mga pagbabagong kailangang gawin, kailangan mangyari. And feeling ko dito, hindi ito yung pagbabagong kayo yung gagawa. Hindi ito yung pagbabagong kayo yung mag-i-initiate nito, but this could be a change na gawa ng divine. Ano? Maybe the divine is going to do something, you know, sa kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, babaguhin niya ito for the better, okay? For the betterment of your situation, pwedeng ganon. Kasi po pwedeng ano to, pwedeng parang tower moment, you know, it's a surprise. Diba? Surprise to ng divine sa'yo. Hindi ito yung kagustuhan mo na mga pagbabago. Pero ito yung nakatakdang mangyari para na maging mas maayos na ang iyong sitwasyon. Okay? So, gagawa ng kumbaga, the divine is going to do this favor for you. Okay? So, maging handa ka na lang for anything. Maging handa ka na lang for any pagbabago na pwedeng mag-unfold sa buhay mo at this time. So, we have face your fears, release the power of fear. Okay? It's about time na din para maging matibay ka, maging matatag ka. Okay? I-let go mo na yung takot. I-release mo na yung takot, no, na nararamdaman ninyo. And it's about time na for you to face your fears. It's about time na para it's about time na para i-let go mo na yung takot na yan. Because otherwise, diba? Maano ka, may stuck ka, matitenga ka, may stuck ka sa isang sitwasyon na, alam mo yun, kailangan na sanang mag-improve ka, kailangan na siguro na ikaw ay umasenso na, diba? Pero kung patuloy kang matatakot, so po pwedeng may stuck ka dyan, sa sitwasyon na yan. So, yun. Tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have healing. Ayan. So, maaring healing din ito for healing ito on sa kalusugan, no, physical. Po pwedeng mayroong mga physical ailments or mayroong mga physical problems, no, na kinakaharap ang iba sa inyo. Maaaring meron kayong mga sakit na pinapagamot, yung ganon. And maybe ngayon, ano, it's going to be improving na. Baka umiepekto na yung gamot or whatsoever na ginagawa ninyo para mag-heal kayo, para maging malakas kayo. So ngayon, no, maaring the universe is also sending you healing energy para magamot na kayo, para mag-improve na ang inyong physical situation, magamot na yung kung ano man ang nararamdaman ninyo, pwedeng ganon. Pwede rin na this is sitwasyon. Pwedeng mayroon kayong emotional problem at maaaring yun maayos na din sa ngayon. Mag-heal na ang sitwasyon. Diba? You'll be able now to move on in your life. Yung ganun ba? So, we also have dreams. Ayan. So, this could be panaginip, no? This is panaginip. So, siguro ang iba sa inyo, Aries, maaaring nananaginip kayo lately. Alright? Maaaring meron kayong mga napapanaginipan sa ngayon and pay attention to those elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip. Kung ano man yung mga elements na naalala nyo papagising ninyo, make sure na isulat ninyo agad yan. I-key in agad ninyo yan sa notes ninyo, sa phone ninyo, or kung meron kayong pen and paper, write it down agad-agad na before you forget it. Kasi
kapag may time na kayo, or maybe, make time para malaman nyo agad kung anong ibig sabihin ng mga elemento na yan sa inyong panaginip, i-google agad ninyo yan, tignan ninyo, i-search ninyo dream meaning na kung anong elements ang nakita ninyo, at isulat din ninyo yan kasi pwede ninyong aralin yan, pwede ninyong balik-balikan yan, kung mayroong mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan in the future, diba, or ngayon, sitwasyon ninyo sa ngayon. Kasi pwedeng guide, yung panaginip kasi natin, pwedeng guidance yan para makatulong sa sitwasyon natin sa ngayon, or pwedeng in the near future. Kaya magandang isusulat mo yung mga ibig sabihin ng mga elemento na yan sa inyong panaginip, kasi that could serve as your guidance ngayon, or it could serve as guidance in the near future. Alright? So, yun. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa inyo. So, nagpaiwan. So, we have Two of Wands. Ayan. So, si Two of Wands, this is about planning, no? Maaaring may mga pinaplano kayo sa ngayon. This could be planning related sa travel, or maaaring nagpaplano kayo sa kung ano man yung mga ine-envision ninyo for yourself. Pwedeng gusto ninyo mag-put up ng business, gusto ninyong mag-aral, gusto ninyong mag-enroll sa school, whatsoever, or maaari, na maaring meron kayong pinag-iisipan na kunyari gusto ninyong magtrabaho abroad, or gusto ninyong mag-apply for migration, diba? Yung mga ganun ba? Or other things, other interests na meron kayo, baka ngayon, pinagpaplanuhan ninyo yan. Okay? At maganda rito kasi habang nagpaplano kayo, maaaring meron ng mga opportunities, meron mga possibilities, na nagkakaroon kayo ng idea about at this time. So, good luck sa'yo. We have the moon. Ayan. So, this is also about dreams. Aries, baka talagang meron mga panaginip kayo. Maaaring meron kayong mga napapanaginipan sa ngayon, or lately, or pwedeng in the next few days, meron kayong mga mapapanaginipan. And make sure na talagang isulat ninyo yan. Make sure na i-research ninyo yan. I-google ninyo kung anong ibig sabihin ng mga panaginip ninyo, para na talagang makatulong sa'yo. Pwede rin na merong mga decision making na kinakaharap kayo or kakaharapin. And yung mga panaginip ninyo is going to serve as the guide, kung paano ninyo pagdedesisyonan, yung mga bagay-bagay na yan. Alright? This could also be a heads up para sa'yo na mag-iingat din kayo sa mga dealings ninyo with other people, in the next 10 days or 15 days, the remaining part of this month. Kasi pwede na meron dyan mga deceptive energy. Pwedeng meron dyan magpo-project na napakabait, napaka-sincere sa'yo, kukunin lang tiwala mo, tapos yun pala, pag nakuha ng tiwala mo, bubudulin ka na. Diba? So, maaaring may mga ganong sitwasyon. Kaya, maging vigilant kayo lagi. At gamitin ninyo yung radar ninyo, palakasin ninyo yung radar ninyo. Always listen to your intuition. Kasi your intuition will always guide you, towards the right path, towards the right decision, para yung intuition din ninyo will always send you a signal if there is something off key with the people that you are dealing with, kaya lagi kayong makinig, sa iyong intuition. We also have Two of Swords. Ayan, so may decision talaga kayo na kinakaharapin, may importanteng decision. So this could be related to travel, major decisions, siguro sa ibang sa major areas of life, so pwedeng ito yun yung gagawin ninyo. Kaya yun, pero hindi nga kayo ready pa naka-cross pa yung arms ninyo, hindi pa kayo ready, maaaring hindi pa kayo handang aksyonan, yung bagay na to, hindi pa kayo handang hindi pa kayo handang handang gawin, yung pag-aano dito,
pag ninilay-nilay, no? At pagmumuni-muni sa bagay na to. Parang hands off pa kayo sa kung ano man ang bagay na pagdedesisyonan. You're still denying it, no? Sa sarili ninyo na, teka lang, hindi pa ako handa para dito. No? Yung puso at isip ninyo wala pa dyan sa bagay na yan na kailangan ninyo pagdesisyonan. So, don't pressure yourself. Kasi baka pag mapilitan ka lang na pagdesisyonan na to, kung hindi ka pa handa, mapipilitan ka lang po, pwedeng pagsisihan mo lang din yan, diba? So, yun, magdasal para humingi ka ng enlightenment, ng guidance from the universe, at yun, para na makapag-decision ka ng tama. So, we have 5 of Pentacles in reverse. So, maganda to, na naka-reverse na siya. Kasi, ibig sabihin nito na makaka-recover ka na from financial losses, from financial problems, makakalagpas ka na doon sa mga financial hardships na maaari pinagdadaanan ng iba sa inyo rito. Diba? At merong positive change dito, sabi, get ready for positive change. So, ito na yun, get ready. No? Unang-una na sa mga magbabago sa buhay mo ay ang sitwasyon ninyo pang kaperahan. This is one of those things na maunang magbabago, mauuna ng magkaroon ng adjustments, magkakaroon na kayo ng financial breakthrough, yung ganoon. Kaya mag-i-improve na ang inyong sitwasyon pang kaperahan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.